Itutuloy po natin for the last time ang ating series dito sa 1 Thessalonians chapter 3 at this time. Next week ay nasa chapter 4 naman tayo. At ito pong mensahe na to ay tatapusin natin sa araw na ito. At napakaganda mga kapatid nung sinabi ni Apostle Pablo ang ganito mga kataga. And ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost. Sa verse 6 na unang-unang verse na binasa natin kanina sa atin pong Bible reading. So, ang unang point po natin mga kapatid sa umagang ito ay yung report ni Timothy. Ang title nito is yung Timothy's Report and the Desire of the Apostle Paul. So, unang puntos po natin ay yung report ni Timothy. Alam natin na si Timothy ay pinadala ni Pablo sa Thessalonian Church upang palakasin ang mga mananampalataya ron. Tapos bumalik po siya at ito na yung naging report niya na later on ay isinulat din ni Apostle Pablo. Okay? At nalaman niya na naging followers pala talaga yung mga Thessalonian believers. Naging followers sila nila Apostle Pablo. Naging followers o tagasunod sila, mga naging disciples sila. Naging mga alagad sila ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kapag nagampanan po natin ang pagdidisciple dito sa church natin, saan mang lugar dadako ang isang na-disciple natin, lalo na sa panahon natin ngayon, ay hindi yan babalik at babalik. Mag-o-online yan. Amen? No, hindi ka talaga malilimutan. Hindi tayo malilimutan. Okay? So, ito po yung laman ng report ni Timothy. 3 bagay ang laman ng kanyang report. Una ay yung patungkol sa kanyang pananampalataya. It concerns their faith, yung pananampalataya ng Thessalonian believers. They had abounded in the grace of God or in the grace of faith. Sila'y nag-umapaw sa biyaya ng pananampalataya and they had held fast without wavering. Yan, hindi sila napagod, hindi sila hindi sila tumigil. Okay? It speaks of their attitude of trust in God. Considering na itong panahon na to ay very intense ang persecution sa church ng ating Panginoon. So, unang report ay patungkol sa pananampalataya ng Thessalonian believers. Ang pangalawa ay it concerns their charity, o sa Greek ay agape. It speaks of their self-sacrificing, giving of themselves in service to others. Ayan. So mga kapatid, sa gawain ng Panginoon na hindi lamang wallet ang ibinibigay diyan, hindi lamang pera, hindi lamang talent, hindi lamang lakas, hindi lamang oras. Sinabi ni Apostol Pablo na ang mananampalataya sa Macedonia ay nagampanan ang kanilang mga gawain. Unang-una sa pagbibigay ng kanilang mga sarili sa Panginoon. Amen? Amen. Yan. Matutunan nawa natin na tayo ay magbigay o magsakripisyo ng ating mga sarili sa ating Panginoon. Hindi lamang missionary, hindi lamang mga pastor, hindi lamang mga workers ang dapat nagbibigay ng kanilang mga sarili sa Panginoon, kung hindi ang bawat isang anak ng Diyos. Amen? Amen. Kaya kasama yan sa report niya. Nalaman niya na ang Thessalonian believers ay may pananampalataya sa Panginoon at pagtitiwala sa Panginoon, at kapansin-pansin kay Timothy yung kanilang pag-ibig. Dahil natutunan nilang
ibigay unang-una sa lahat ang kanilang mga sarili sa Panginoon, na even persecution, no, cannot back out and cannot retract these believers. No, itong persecution na to ay hindi makapagpapaatras, ika nga, sa mga mananampalataya upang sila ay magpatuloy na maglingkod sa Panginoon. I really don't know how to serve God in times of persecution. Just to be honest, amen? No, hindi po natin alam wala tayong malay Sinabi lamang ni Apostol Pablo na ang kanilang pananampalataya ay ganitong klase, self-sacrificing. Ang kanilang pag-ibig ay self-sacrificing, giving themselves in service to God, to others. Ibig sabihin, naglilingkod pa rin sila sa pangangailangan o sino man ang nangangailangan sa kanila ay pinaglilingkuran pa rin nila. This is an activated love, no? The fruit of their faith. No, ang pag-ibig ina-activate dapat yan Ilan mga tao ang naging kawawa in the name of love? Ilang mga pamilya ang naiwanan, napabayaan in the name of love. Maintindihan niyo ako, mga kapatid? No? Kaya dapat ang love activated No? Kung paniniwalain mo ang isang taong mahal mo siya, pero hindi naman activated ang pag-ibig mo, naku, kawawa yung naniniwala sa iyo. Amen? Yan, kaya nga si Domse, nasa online, nagpapasalamat siya sa Gateway na naramdaman nila nung na-ospital yung kanyang anak, at si Pastor Mike ay humingi ng tulong sa mga members natin. No? Hindi naman palakihan ito pero naramdaman ni Domse na hindi siya nag-iisa. Amen? Yan po mahalaga, at ngayon iba na nasa online na ngayon. Nakikita na natin. Okay? And it concerned their affection towards Paul. No, they had good remembrance of what he had done in their presence. Alam mo yung affection, yung nagkasama-sama tayo rito, tapos nawala ka, wala man lang nakaalala sa iyo. Pagka ganon, malamang walang affection, wala kang naging contribution. Hahayaan mo ba yun na naging bahagi ka ng ministry na to, naging bahagi ka ng community na to, nagkasama-sama tayo ng ilanmang mga panahon, marami sa atin dito ang nakasama namin ni Sister Ellen ng more than 10 years. No? Tapos walang affection. No? Samantalang kay Apostle Paul, mga nasa almost 2 years lamang ang ministry na ito. Pero tingnan natin yung affection ng Thessalonian believers, no? Kay Apostol Pablo, na naalala nila ang ginawa ni Pablo nung siya ay kasama nila. Amen? Yan, baka naman ang maalala na lang ninyo later on ay yung lechon lang nung Sunday, Wala na ba? Hindi, wala. Oo nga pala, nasa na yung lechon? No? Now, ito po mga kapatid, it concerns their faith, it concerns their charity, it concerns their affection. Naalala natin yan because of the things that we shared together, we witnessed together. Amen? We have affection one with another. Yan. Hindi natin maipipilit ang affection kanino man. That is naturally happens upon a person. Depende lang yan sa ginawa natin. Can you imagine, araw-araw akong nagpre-preach. Pagka Sunday, every Sunday ako nasa harap ninyo. Tapos pagkatapos ng maraming taon, walang affection. Di ba? So bakit ganon? I'm not talking about myself. I'm just talking something that can happen or is happening right now. No, mga kapatid, ang affection ay isang mahalagang bagay na
na sa loob ng report ni Timothy kay Pablo when he came back. Amen. No? That these are affectionately people. Naalala nila yung magkakasama kayo. Naalala nila yung ginawa mo nung sila ay kasama mo. Amen. Yan, okay? Kaya dito sa verses 6 hanggang 8, the Apostle Paul shared Timothy's report about the Thessalonian church, emphasizing their strong faith and love. Yan. Sinasabi na sa atin ngayon ni Apostle Pablo yung naging laman ng report ni Timothy sa kanya. Ito ay patungkol sa pananampalataya at pag-ibig ng mga mananampalataya sa Thessalonica. Timothy reported that the Thessalonians remembered Paul and his companions with affection and expressed a desire to see them again. No, bagamat walang pagkakataon, but in-express ni Apostle Pablo na gusto niyang makitang muli ang mga Kristiyanong ito. At yun, mga kapatid, ay hindi malilimutan ng mga Kristiyano sa Thessalonica, na gusto silang muling makita ni Pablo, just as Paul and his companions desired to see and the Thessalonian believers. Hindi lang yung mga kasama ni Pablo at si Pablo ang gustong makita sila. Ang mga Kristiyano rin sa Thessalonica ay gusto rin silang makita. No? Ibig sabihin, this is a two-way relationship. Amen. Oh. Ang hirap, mga kapatid, ng relasyon na one-way lang, no? Di ba? Oh. Yung ikaw lang ang nagmamahal, it happens in a family na nanay ang nagwawalis, namamalengke, nagluluto, naglilinis, naglalaba, one way eh. No, hindi man lang tinutulungan nung mister o nung mga anak kung meron naman silang kakayahan. No, let us make it two-way or more than two-way relationship. Amen? Oh, maganda kung magiging multiple ang relationship natin, multiple way. Oh, no? So, tandaan natin, mga kapatid, na ang relasyon, hindi yan lalago, hindi yan uusbong. No? Alam niyo, uusbong, no? Hindi yan lalago kapag ka hindi natin pinagsikapang maging two-way or multiple way yan. You have to give your part. You have to make, no, an effort. Amen. Kahit na ang effort natin ay konti lang, no, magkaroon man lang tayo ng part. Yes. Amen? Yung wag lang tayong puro sahod. No? Wag lang tayo puro tanggap. Wag po ganon. No, tayo'y mag-share din. I'm talking about affection here, no? And we know that affection can be expressed in so many ways. Amen. Amen? Amen. Yan. So, aywan ko, ang pinakamagandang affection siguro mararamdaman ko dito sa church na to kapag ka isang araw, bibigyan ako ng picture at saka ng titulo ng church natin. Pastor, may bago kang lupa at bahay. Mga ganun siguro. Pabiro lang, ha? O kaya ay ano ang tawag doon, yung registration ng isang motorsiklo kahit na napakalinggit lang. Ganun ba, no? I'm just saying something, di ba? Affection, no? Huwag nating malilimutan yan, no? Naintindihan ko, mga kapatid, na meron tayong mga leaders, maraming mga leaders, no? Sa gobyerno man, kahit dito sa ministry, lalo na sa ministry, na maraming mga leaders ang ibinigay lahat-lahat at yung mga tumanggap ay hindi man lang nagparamdam ng affection. At yun, mga kapatid, ay ikinalulungkot ko, no, narinig ko yan
sa iba't ibang mga kaparaanan, and kailangan pa, kapatid, ay matutunan natin ang pinag-uusapan natin ngayon. Okay? Yan, kasi hindi ko alam kung ito po ay mauulit na naman natin kasi by exposition na yung ating mga mensahe ngayon. Okay? So, kailangan affectionate po tayo. Kasi mga anak tayo ng Diyos di ba? Kahit na minsan lang. Maring may nagawa ako sa inyo minsan lamang, ay pagpasalamat mo yan. Di ba? Kahit na ilang beses o minsan lang, gaano man kalaki o gaano man kaliit yan, no? Yan ay tumbasan natin o ipagpasalamat natin sapagkat yan ay opportunity na pinagkakaloob ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. This good news brought Paul great encouragement. Kaya itong news na tinanggap ni Pablo from Timothy ay nagbigay sa kanya ng kalakasan, nag-encourage sa kanya, and joy amidst his own distress and persecution. Remember, not only the Christians in Thessalonica experiences persecution, even Paul himself is being persecuted as well. Okay? Ibig sabihin, lahat tayo may pinagdadaanan. Lahat tayo ay in the private of our own life. Meron tayong mga pinagdadaanan. Hindi naman kinakailangang ipaalam natin yan sa lahat all the time. No? Wag naman nating itatago ng sobrang tago. Wag naman tayong may hiya na humingi ng prayer request kung kinakailangan natin ng panalangin ng iba, di ba? Yan. Sapagkat ang panalangin ay isang epektibong sandatayan ng mga Kristiyano laban sa persecution na inihatid ng kaaway natin. Okay? Now, Timothy, who had been sent to the Thessalonians, returned to Paul and brought a report about their spiritual state. That Timothy's report was positive. Amen? Positibo. Yan, mga kapatid. Magdala tayo ng report na positibo. Magbalita tayo ng positibong mga balita. Hindi naman masama na magbigay tayo ng mga negatibo because anything can happen in everyone's life here. From time to time, nagkakaroon tayo ng problema, may nagkakasakit. No? Pero ugaliin natin mag-share ng positibong report with negative reports as well. Bakit ganon? Kasi ganito mga kapatid, tatapatin ko kayo. Ready na ba kayo? Pagka Sister Ellen lalapit sa akin at, Daddy, ibig sabihin, meron siyang isi-share sa akin about this church, kinakabahan na ako No, kasi hindi na babalanse, puro negatibo. Puro prayer request. Maganda. Kaya lang mag-share din naman tayo ng positibo. Hindi kailangan ng panalangin yung nangyari sa iyo. Hindi mo i-share. No? Kapag may mga nangyayaring magaganda sa buhay ninyo na galing yan sa Panginoon, i-share naman ninyo. Huwag kayong mag-alala, hindi naman ako hihingi. Inililihim ninyo kasi ang pakiramdam ninyo, may hihingi. O hindi ganon. No? Yan ay nagsaserve ng encouragement sa nakakapakinig. Para sa next time, pagka nakarinig na ako na ganyan, ninervous na ako. No? Si Timothy, nag-send siya ng positibo. He mentioned about their faith and love. Positive pa rin, which are foundational aspect of Christian life. Ang pananampalataya kasi at pag-ibig, foundational aspect yan ng ating buhay o Christian life, mga kapatid. Okay? Now, the report also indicated that they had fond memories. Ano yung fond?
magiliw, nakakatuwa na mga alaala. Amen. Marami tayong mga nakakatuwang alaala dito, di ba? Oh. Ang nakakatuwang alaala noong nakaraang Sunday ay nakita ko talagang lahat nakapila. Mukhang walang naniningit No. Tapos nakita ko na lahat ay nakatikim ng lechon. Kaya naman tayo naglechon kasi alam ko na yung lechon ay nagbibuild ng connection between Filipinos. Naobserbahan ko yan sa Amerika, kahit na sa Australia. Every time na makarinig yung Pilipino ng lechon, nagluglo ngumingiti. Maganda mga kapatid. Okay? Meron tayong fond memories lalo ngayon, nagtatayo tayo ng building. Fond memory yan. Amen? Fond memory, yung mga nakasama natin mula nung una, matagal-tagal na ngayon, kung paano tayo nag-umpisa. Amen? Mula sa maliit na lugar, mga aircon na ang dami pero hindi naman lumalamig ang lugar natin, di ba? Sabi ko, ang dami na naming aircon, dinadagdagan na nga namin, hindi pa rin lumalamig. Bakit ganun? Hanggang sa may nagsabi sa akin, ang church kasi dapat ang aircon niyan ay malalaki, yung mga ganyan. Patamo, dalawa lang dito, ang lamig na. Yan, So, those are fond memories. Okay? So, nireport yan. At itong report na to indicated na siya ay merong fond memories. Si Pablo ay nagkaroon ng fond memories o magiliw, nakakatuwang mga alaala and his companions and express a desire to see them again. Yan ang dahilan kung bakit gusto muling makita ni Pablo itong mga Kristiyanong ito kasi meron kasi siyang magandang memory sa mga taong ito. Okay? Tayo ay magkakasama rito. Gandahan natin ang ating mga memory sa isa't isa. Naintindihan ko na sabi nga ng isang quotation, you do many good to a person, then you do one bad to a person, yung one bad lang na yun ang maalala niya. Matatakpan nun ang lahat ng maraming good na nagawa mo. Naintindihan ko yan. Pero Kristiyano na tayo Pwede nating baguhin ang paradigm ng utak natin ngayon. Yes. Amen? Yan. Baka pagka nagkwento kayo, si pastor, pagka nag-preach yan, galit yan. Mga ganon. Minsan lang ako nagalit Nalimutan na yung lahat ng mga magagandang mga, di ba? Wag po tayong mga ganon, mga kapatid. Let us make our memories fun. Maganda. Okay? This news was a source of great encouragement to Paul, especially since he was currently facing distress and persecution. Sa panahon ng persecution, katulad ng sinasabi at naranasan ng mga Kristiyano nung panahon na yon, ay mahalaga, mga kapatid, na kahit sa panahon natin ngayon, it has to be fond memories. Paul also expressed his own longing to see them. There is mutual affection and desire for fellowship between them. Yan ay mutual affection yan mutual desire na gusto ng Thessalonian believers, kasama rin ni Pablo, kasama nung mga kapartners din niya, na sila ay muling magkita-kita. Amen. Okay? Now, yung sa second point po natin, Paul's thanksgiving and desire. Actually, for them, verses 9 hanggang 13 ito. That he expressed thanks for what God had done for them. Sa verse 9, sabi ni Pablo, sa verse 9, for what things can we render to God again for you? Anong klaseng pasasalamat ang pwede namin ibigay sa Panginoon para sa inyo? Paano namin pasasalamatan ng Panginoon? Kasi nagkakilala tayo, nagkasama-sama tayo. Hindi pangkaraniwang mga salita yan, mga kapatid. Amen?
kundi yung bakit naman ipinagkaloob ng Panginoon na magkakilala tayo. Oh. Hindi ganun ang sinabi niya eh. No, paano namin kaya mapapasalamatan ng Panginoon na kayo'y ibinigay ng Panginoon sa amin? Tamo, ang ganda, di ba? For all the joy we joy for your sakes before our God. No, na kayo ay nagbibigay ng saya sa amin. Nagbibigay sa amin ng encouragement na kahit na sa panahong ayaw na namin, gusto pa rin namin dahil sa inyo. Tamo? No? Yun po yung desire ni Pablo na gusto niyang i-express ang kanyang pasasalamat sa Diyos dahil sa kanila. Oh. Di ba? So, fund ang memory. Amen? Hindi yung pagka naalala yung mukha mo, umaasim yung mukha ng tao. Naalala niya na pinamerienda ka one time, inuubos mo, kinuha mo pa yung merienda na para dun sa kabila. Mga ganun ba? Di ba? Oh. Ang ganda eh. No? Amen? Ang ganda mga kapatid. No? He expressed thanks for what God hath done for them, at saka he prayed for them as well sa verse 10. At sabi niya, night and day, continually. No? Araw-araw, umaga, araw o gabi. Tuloy-tuloy pinapanalangin niya ang Thessalonian believers, and exceedingly overflowing all abound. No? All bounds. O sabi niya dito sa verse 10, night and day praying. Amen. Exceedingly. Yes. No, di ba? Oh. Tapos sinabi pa niya, he desires to revisit them again sa verse 10 pa rin. Kaya sabi niya, that we might see your face. Hindi yung, sana hindi na kita makita kahit kailan. Oh. Ang lungkot naman kapag yung isang church member natin ayaw pumunta sa SM kasi alam nung member na to na lagi kang nasa SM. Parang pala si Regina sa Makikita ka niya ni si Regine. Nandun yan. Kaya pagka naglalakad ako, hindi ako pumupunta doon sa SM eh. Doon sa yung SM na yung ano talaga nila, tindahan. Doon lang ako sa labas eh. Baka kung makita ni Regine, magpamerienda pa. Oh, di ba? That we might see your face again. Ang ganda niyan eh. Oh. Di ba? And he desires to revisit them sa verse 10, ano? Oh. He prays for them and he desires to revisit them sa verse 10. And he prays for divine direction to them. Oh, ito mga kapatid, mahalaga to. Although meron siyang desire na magkita-kita silang muli, pero nanalangin siya na ang Diyos ang magbigay ng direksyon sa kanilang muling pagkikita. Sa verse 11, express niya, sabi, now God Himself and our Father and our Lord Jesus Christ direct. Nakita niyo yung word na direct dyan? Our way unto you. Oh, divine direction yan. No? Nasamahan sila ng Diyos. He is saying, in accordance to God's own sovereign will, He might now open the road which Satan had made impossible in chapter 2 verse 18. Binanggit na niya yan sa chapter 2 na gusto niyang makita ang mga Kristiyanong ito, kaya sila hindi pinayagan ng dyablo. Ibig sabihin, hindi lamang ang Diyos, mga kapatid, ang pwedeng pumigil. Kahit ang dyablo pwede ring pumigil. Marami tayong mga magagandang plano. No? Meron akong dalang 5 alkansa rito ngayon. Repair ko yan.
para hindi na tayo bumili. Okay? Oh. Labas mo na, Len. I-distribute natin. Kasi meron tayong magandang plano for next year camp, amen? Kahit na barya-barya lang. 5 piso, 10 piso, 20 pesos. Yung tatlong coins na yan, sa currency natin, ang ilagay natin. Huwag ng piso, huwag ng G's. Kawawa naman yung nagbibilang. 5, 10, and 20. No? Maganda ang plano natin, pero ang Diablo, mga kapatid, extraordinary rin siya. At dahil alam natin na ang Diablo ay gumagalaw, lalabanan natin yon sa pamagitan ng alkansya. Kaya every Sunday meron akong dalang at least 4 o 5 alkansya. Ibibigay natin yun dito, no? Dahil nga ang Diablo gumagalaw, ang gagawin niya, Noche Buena ngayon. Bubuksan mo naman yun. Patay ang camp natin yan pag gaganyan. No? Ang campers natin ito, 27 lang. Sa third time around, gagawin nating 50. Amen. Mas maganda yan, amen? Amen. No? So, ang panalangin o ang gusto ni Pablo ay it's in accordance to God's sovereign will, that He might open the road which Satan hath made impossible. Kaya dito sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 18, itong sabi niya, wherefore we would have come unto you. Dapat nakarating kami, dapat nagkita na tayo. And even I, Paul, once and again, but Satan hindered us. No? So, sa gawain na ito, mga kapatid, kinakailangan nating lumalaban tayo. Amen. Na kahit ayaw ng Diablo, ipaglalaban natin. Amen? At ang paglaban na yan ay hindi pag-alis ng kapangyarihan o hindi pagkilala ng kapangyarihan at magagawa ng Diyos, kundi ipinakikita natin na tayo'y naniniwala sa Diyos, na tayo ay gagamitin niya. Amen? Amen. Yan. Yan ang responsableng pananampalataya. Responsible na pananampalataya yan. So the word direct here, yung kinul ko yung attention ninyo kanina doon sa word na direct, has the idea of making it straight and level. Na ang Panginoon ang maghawi ng daan para mangyari to. Pero kahit na magkaroon pa tayo ng alkansya, mag-ipon tayo, pero kung talagang ang Diyos na ang hindi papayag na gawin natin ang camp next year, hindi ito mangyayari. Pero dahil nga alam ko, naniniwala ko, na kalooban ng Diyos na gawin yung mga bagay na nagpapatibay ng pananampalataya ng mga anak niya, hindi niya yung tututulan. Pero hindi tumututulan Diyos, wala na tayong magiging problema. No? Meron pa rin. Walang masama na gusto ni Pablong muling makita ang church, members ng Thessalonian Church. Pero tanyo, tinutulan yan ng Diablo. Okay? Letter E. He requested divine working in the Thessalonians. Sa verses 12 and 13. No? Nag-request siya ng divine, yung galaw o pagkilos, tulong ng ating Panginoon. Okay? Para sa Thessalonian believers. Kaya sa verses 12 at saka 13, ito sabi niya, and the Lord make you to increase and abound in love, one toward another, and toward all men, even as we do toward you, to the end He may establish your heart unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. Napakaganda, mga kapatid. Unang bagay na mapapansin natin dito ay yung sa mga sinabi niya sa verses 12 at saka 13 ay yung abound in love. Agape yan
a special love between those who are saved. Ito mga kapatid na pag-ibig na ito ay nag-exist lang ito between us na mga anak ng Diyos. Hiwala nito yung mga hindi anak ng Diyos. Wala sa nila nito. Tayo lang. Amen? Meron tayo nito. Ito'y nag-exist between us. Kaya sabi niya, and the Lord make you to increase and abound in love one toward another and toward all men even as we do toward you. Tama niyo mga kapatid, hindi lamang ang Thessalonian believers ang nagmamahal kay Pablo, hindi lamang ang mga partners ni Pablo ang nagmamahal sa Thessalonian church, kundi itong si Pablo ay nagmamahal din sa Thessalonian church. Pare-pareho silang nagmamahalan. Kaya nga, abounding, nag-uumapaw, walang mapaglagyan yung kanilang pag-ibig o pagmamalasakitan sa isa't isa. Tanyo mo yan mga kapatid, it's a love that is not just present but also actively expressed. Itong pag-ibig na to is actively expressed and experienced in large measure. Kaya nga, abounding in large, talagang hindi mo pwedeng bilangin. Hindi mo pwedeng bilangin sa daliri mo because it's been abounding. And this type of love is not just an emotion, but a commitment to act in the best interest of the other person. Hindi pang sarili, kundi dun sa best interest nung kapwa mo. Ang ganda, di ba mga kapatid? No? It is a love that is nurtured and developed, becoming deeper and more profound. No? Talagang inalagaan, ninonurture, at pinalalalim, at pinalalawak. Oh. That's why Philippians chapter 1 verse 9, Paul prays that the believers love more abound, more and more. Tanyo mga kapatid ha? No? No, hindi lamang mag-umapaw ang kanilang ang kanilang pag-ibig, kundi more at saka more pa at more pa, more pa. Parang nung Sunday, di ba? Oh, binigyan na nga ng lechon, more pa. Di ba? Oh, isa pa ulit. Tapos kunwari uupo. Tapos pagka wala na ka, nandun na naman. Okay lang 'yon. Yan ang pag-ibig, di ba? More and more. Amen. Oh, biblical. Yung mga hindi bumabalik, hindi kayo biblical. Oh, ang biblical yung sinasabi ng Philippians 1:9, at least nasa Biblia, di ba? More and more. Kaya sa susunod, bumalik kayo. Amen. Oh. Sinabi pa niya, establish your heart. Oh, to stand. Oh, sabi po niya, to the end He may establish your hearts blameable in holiness before God. Amen. It encourages believers to be steadfast and patient in our faith. Steadfast dapat matatag, matibay. At alam mo, ang lahat ng tibay, tumitibay yan because of patience. Amen? Oo, dahil sa pagpapasensya natin sa isa't isa, nagtatagal tayo rito. Amen. Dahil pinagpapasensyahan ko si Mila, nandito pa rin ako ngayon. Ganun lang yan. Oh, dahil pagpapasensya ko sa iyo, asawa mo pa rin ako. Oo, di ba? Ang pasensya ay nagpapatibay yan. Nagpapatatag yan, mga kapatid. Kailangan ng pasensya. Kaya it encourages believers to be steadfast and patient in our faith, particularly in the face of trials. Itong panahon na to, panahon to ng trials, by strengthening our hearts in preparation for the Lord's return. Babalik na ang Panginoon. Kaya ang sabi niya sa pangatlo, at the coming of our Lord Jesus Christ. Grabe, mga kapatid. No? Kaya sabi niya, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all the saints. Nakita niyo verse 13, ay huli na to.
tuwan-tuwa kayo kasi, ay, verse 13, huli na to. Tama, huli na yan. No? This second coming is a future event. Amen? It's going to happen one day. Di ba? In a future event when Jesus Christ will return to earth. Yan. No, nakita natin ang mga pangyayari sa Middle East. Oh, sino mag-aakala na ang Iran ay kahit na si Ayatollah Khomeini nagsasabing, huwag kayong bomba ng bomba, baka balikan namin kayo. Pero dati pagka ng bomba si Khomeini, 200 na mga ballistic missile. Pero ngayon, 4 na lang. Ubus na eh. Susunod, lusis na lang yun. Patalo na mga kapatid, talo na. Kaya nga sabi ni Trump, di ba? Unconditional surrender. Sabi naman ni Khomeini, no, Iran will not gonna do that. No, pero mga kapatid, yan sinasabi, tinuturo ko yan sa Tuesday segment natin di ba? Kasi nasa Matthew chapter 24 tayo ngayon. Yung tanong na, Lord, kailan ka darating at ano mga palatandaan? Mga wars and rumors of wars, kasama yan. Di ba? Amen. Ano po ba ang mga palatandaan ng iyong pagbabalik? Yan, kasama yan. Di ba? That is the future event when Jesus Christ will return to earth. This event also known as the parousia and is a central tenet of Christian eschatology. Kaming mga pastor, meron kaming tinatawag na eschatology. That is a study of the end times. Yung mga mangyayari sa mga susunod na panahon. At ito mga kapatid, ang muling pagbabalik ng Panginoon ay kasama sa ating eschatology and involves Christ's return to judge the living and the dead and establish His eternal kingdom. Yan ang mangyayari mga kapatid. Ang mundo na to ay hindi gaganda. Wawasakin ito so that Jesus can come again and establish His eternal kingdom. Amen. Kaya mga kapatid, napakalaking kalokohan kapag i-build natin lahat dito sa mundo na to, na ito naman pala ay masisira in the end. Masisira ito. Yan ang ibig sabihin yan. Yan ang second coming. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, sabi ni Pablo sa Thessalonian believers, at the coming even the Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. Amen. Lahat ng kanyang mga anak, lahat ng mga ligtas. Amen. Yan ay para sa ating lahat. Amen? Amen. Yan po ang ibig sabihin yan. Yan ang katapusan. Diyan tayo matatapos. At yung mga nangyayari sa Middle East, yung mga gera rito, gera ron, na parang may gera, parang wala, yan ay mga palatandaan lamang na narinig natin before, na hindi lang natin narinig kasi napapanood na natin kasi meron ng YouTube Di ba? Napapanood na natin. Nakita ko kung paano inasinta yung tanker ng Iran. Tapos hinulugan ng missile, diretso, kitang-kita dati narinig lang natin yun. Pero ngayon hindi lang natin narinig, nakikita na natin. At isang araw mga kapatid, nandito na yun. Kahit nasaan ka, nandito na lahat yan. Sapagkat ang Panginoon ay muling babalik. At ang babalikan niya mga kapatid, tayo yun. Kung ayaw mo, diwak mo. Di ba? Hindi naman kita pinipilit kung ayaw mo. Basta si Morgana, sama yan. Kung ayaw mo, diwag.
Oh, pero yan yung sinabi ng Panginoon, kaya pinaniniwalaan ko yan. At yan ay inaantay ko. At inaantay ng mga Thessalonian believers yan. Yan ay binanggit ni Pablo, yan ay tinuro ni Pablo. Hanggang siya'y mamatay, inantay niya yan. Oh, kahit anong mangyari sa atin mga kapatid, mangyayari at mangyayari. Oh, sa Tuesday, segment natin sa podcast, tinalaki ko mga kapatid yung kahalagahan ng prophecy. Oh, yan ay prophecy mga kapatid hula. Oh. Ang prophecy ay binigay at nakita natin kung paano ito nagkaroon ng katuparan. Oh, to make sure na ang Bible na ating hinahawakan at pinag-aaralan ngayon ay katotohanan at ang Diyos na nasa Biblia nito na nagsalita sa atin ay nagsasabi ng totoo at ang lahat ng sinabi ng Diyos ay matutupad. Walang magbimintis dyan sa kanyang tamang oras. Amen? Tumayo po tayo. Our Father, thank you so much, Lord, for this morning. Thank you so much, Lord, for this opportunity that you have given us, Lord, to be challenged and receive your word again. Ganun din po, Panginoon, ang mga nasa online, nawa ang pagpapala na tinanggap namin dito sa physical is the same blessings that these people online have received. Panginoon, maraming salamat po na binuksan mo ang katotohanan ng mangyayari sa panahon na iyong ipinangako, inasahan at isinabi nito ni Pablo, Panginoon, na ikaw ay muling magbabalik. At bago ito mangyari, Panginoon, ang iyong mga anak ay merong mga kabigatan, merong gustong sabihin sa iyo, Panginoon. And I want to tell you, thank you so much, Lord, for the blessings of salvation that I have now. Alam ko po na itong kaligtasan na ito ay pinasasalamatan din ng mga Kristiyano rito, ng mga nasa online at sa buong daigdig, Panginoon. Ang bawat isa ay nakayuko, nakapikit habang tayo po'y sandaling nananalangin sa Panginoon. Sa mga Christians na gustong may sabihin at gustong lumapit at gustong may ilapit sa Panginoon, ang altar ay open na and you can come and tell it unto the Lord. Tell it unto Him. Thank you so much, Lord, for this morning. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat na nakapakinig. Saan mang dako sila naroon ngayon, Panginoon, ang iyong pagpapala ay iyong ipagkaloob at ibuhos. Sa pangalan ni Jesus, ito'y aking sinasamot ni Adalangin. And all God's people say, Amen, amen and amen. So mamaya po, meron tayong post-encounter, tuloy ang post-encounter natin. Kaya lang, nasa online Sister Marie, kaya dito lang po tayo and we will hear her online.
Alright, before tayo umalis, are you blessed? Amen. Alright, let us pray sa ating pag-dismiss ngayong umaga. And sa mga post-encounter students, please come back at 2 p.m. Meron tayong post-encounter class. Alright, let us pray. Lord Jesus, salamat po Panginoon sa salita niyo na napakinggan namin. Maraming salamat po sa mga reminders Panginoon na kami ay appreciate ng mga bagay na dapat naming ipagtuunan ng pansin, especially Panginoon yung mga tao na naghihirap para sa aming spiritual life, Panginoon. Isa na doon yung aming mga pastor, aming mga preachers, and aming mga kublihan leaders, ang aming mga brothers and sisters, Panginoon, mga workers sa church. They are working for us, Panginoon, para kami ay magpatuloy sa paglilingkod sa inyo. And we are appreciating that, Panginoon, sa buhay namin. We are so grateful na meron kaming, we have them, Panginoon, sa buhay namin. Kaya, Panginoon, dismiss us with your blessing this morning. And uwi kami sa aming bahay na may kasiyahan at kagalakan ang aming mga puso, Panginoon. Guidean niyo po kami, Panginoon, sa buong week, Panginoon, buong linggo na aming tatahakin naman sa trabaho, sa negosyo, sa pag-aaral ng mga estudyante. Ikaw ang mag-bless, Panginoon. At lahat ng ito, Panginoon, ay pinapanalangin namin sa inyo. In Jesus' name, Amen.